Ang una kong naging reaction is tao lang, yung teacher. Lahat tayo umaabot sa punto na nagagalit tayo, lalo pag na-frustrate tayo. This is especially true sa mga teachers dahil ang mga teachers natin hindi lang isa na tao yung kausap nila. Ang isang klase ay merong from 25 to 45, sometimes 55 students. Nakita ko yung explanation niya and then sinabihan ko ang regional office natin na there will be no penalties for the teacher. Just to remind the teacher that if she is angry, she has to pause, itigil mo na yung klase, and when she's not angry anymore, saka siya mag-klase ulit. So, there's a need to pause kapag galit yung teacher. So, yun lang yung sinabi ko na i-remind doon sa teacher. Bakit po walang penalty, ma'am? Dahil sabi ko nga, tao lang tayo lahat tayo inaabutan ng galit. Ang dapat natin maintindihan ay kung anong gagawin natin kung tayo ay galit na. And that is why pinasabihan ko yung teacher. Tumigil muna siya kapag galit na siya. Pag hindi na siya galit, saka siya magklase. May policy po ba? Ma'am, yung concern ng iba ay bakit daw nilive yung pagpapagalitan niya sa mga bata? Ano pong social media rules po ba ng May policy bang that? Ang sabi niya, hindi niya alam na online siya. Pero ang sabi daw, makaharap sa kanya mismo yung camera. Yes, opo. Oo. Hindi niya alam na naka-online siya. School intervention sa mga bata na sinabihan niya ng scholar, wala natin. Anong gagawin mo school na minsan school children na yan? Siyempre, hindi naman po lahat yun. Ay, makukulit, magugulo. Yes, oo. Meron naman tayong psychosocial support sa ating mga teachers. We have teachers that are trained for stress debriefing, lalo na sa ating disaster program. So, pwedeng itong gawin kung merong mang bata na nag-manifest na meron siyang anxiety or stress na naramdaman dahil sa nangyari.